Kung nananawa na ang inyong panlasa sa mga pagkaing lagi na lang inihahanda, ito po ang isang kakaibang menu na siguradong bubulaga sa taste buds nyo. Mula sa karagatan hanggang sa taniman, ang ating masayang lutuan sa Good News Kusina, binubuo ng sari-saring putahe na swak sa budget at panlasa. Gaya nitong fresh from the sea na seaweed na inani mula sa dagat ng Calatagan, Batangas. Ito yung seaweed na kinakain, ito naman yung pinoprocess. Magpapasample ako kung paano kumuha ng seaweed. Kuya, paano ba i-harvest tong ganitong seaweed? Bali, may tali po siya dito. Tali? Itong buong to kukunin, pwedeng kunin. Pero bago tuluyang pitasin, kailangan munang banlawan ang mga seaweed. Napapalibutan pa kasi ang mga ito ng lumot at dumi. Or pwede rin nating hugasan mismo sa tubig dagat. I-rinse lang natin para mawala yung mga dumi niya. Ayan, so malinis na siya. Soup dish na mula sa seaweed ang una nating sasampulan. Bukod sa seaweed, kailangan ng beef stock, noodles, carrots, mushroom, tofu at isda. Sa unang dish, tatawagin ko siyang seaweed noodle soup. May stock ako dito, kailangan lang natin siyang palambutin yung ating noodles. Kailangan daw ng 3 minuto para ang noodles ay maluto. Habang naghihintay, pwede nang putulin ang seaweed. Itulad lang ang sukat nito sa sukat ng carrots. Pag kumulo na ang soup stock, pwede nang ilagay ang isda. Isunod na rin ang mushroom, tofu at ang carrots. Pagkatapos ay ilagay na ang mga seaweed. Hindi na natin siya kailangang ipakulo pa or stay pa sa apoy ng matagal kasi malulusaw or matutunaw lang siya. Eto na, ang seaweed noodle soup. Sa halagang 90 pesos, meron ng kakaibang pampainit ng tiyan ang hanggang 3 tao. Punta naman tayo sa lupa, kung saan ang mga saging mula sa Pagsanhan, Laguna ang bibida. Bukod sa lasa, bida rin ang banana sa nutrisyon. Para raw itong multivitamin sa taglay nitong vitamin C, potassium at manganese. Good source din ito ng vitamin B6 at dietary fiber. Kaya payo ng eksperto, 2 bananas a day keep the doctor away. Hindi totoo na pag kumain ka ng prutas, sasakit ang tiyan mo. Hindi totoo yun. In fact, anything na kainin mo, mawawala naman talaga yung sakit ng tiyan mo. It just so happen na ang prutas ay laging sa katapusan natin kinakain. At ang akala natin na may manage yung ating pagkain at magkaka-ulcer ka kung less yung pagkain mo. Hindi totoo yun. Para sumaya ang ating taste buds, tara na't gumawa ng putahing saging na pang pika-pika. Mag-ready na ng burger patty, saging, lettuce at crushed peanuts. Mabilis lang itong gawin. Ihanda lang ang hiniwang piniritong saging at burger patties. Ituhog lang ang mga sangkap sa toothpick. Ilagay ang saging, burger patty at lettuce. Patungan uli ito ng saging sa kabudbura ng dinurog na mani. For just 40 pesos, matitikman na tong easy-to-prepare mini banana burger na good for 3 persons. Gaya ng saging, isa pang biyaya ng lupa ang lalo nating pasasarapin. Presenting ang kalabasa, ang local version natin ng pumpkin sa ibang bansa. Kung sa Amerika, sikat ang pagluluto ng pumpkin pies at soup tuwing Thanksgiving at Halloween, sa Pilipinas naman, star of the show ang kalabasa sa mga putahing kakaiba. Bukod sa pinakbet at ginataan, ang tinatagong sarap ng kalabasa, ilalabas na sa kalabasa spaghetti. Maghanda lang ng olive oil, butter, sibuyas, bawang, bacon, asin, paminta, at ang gagawin nating spaghetti. Ang gulay na kamag-anak ng kalabasa sa gourd family, ang zucchini. Unang prituhin ang bacon. Take note, huwag maglagay ng maraming mantika dahil habang naluluto ang bacon ay naglalabas ito ng mantikang galing sa karne. Kapag golden brown na ang bacon, igisa na ito kasama ang sibuyas, bawang at kamatis. Haluin at ilagay ang spaghetti na gawa sa zucchini at dagdag na gulay ang spinach.
Sa loob ng 5 minutes of preparation and cooking time, ready to serve na ang ating kalabasa spaghetti na may spinach and bacon. Ang bilis, hindi ba? At ito pa ang good news, 75 pesos lang ang magagasto sa putahing ito, na kasya sa 2 hanggang 3 tao. Mula sa kalabasa wrap dish, magpaka-adventurous naman tayo sa paggawa ng dessert na mula sa balut. Dinayo pa namin ang bayan ng Victoria sa Laguna para sa mga sariwang balut nila. Ang mga fresh balut, ready nang magpakitang gilas sa isang kakaibang panghimagas. Ihanda na ang shallots o baby onions, gelatin powder, whipped cream, sugar at ang balut. So ang una po natin gagawin ay imimelt po natin ng butter. Sunod na inilagay ang shallots. Ang shallots po ay nabibili sa mga palengke at sa mga grocery stores. Ito po ay isang uri ng sibuyas. Ito po yung mga maliliit na sibuyas. Makikita niyo po na nakatali po siya usually pag nabibili po natin siya. So ito pong mga shallots, mas malasa po siya compared sa ating mga binibiling mga pulang sibuyas. Since pre-cook na po ang ating mga balut, hindi na po natin siya kailangan lutuin ng matagal. So i-incorporate lang po natin yung lasa ng butter at ng shallots sa balut natin. So, ililipat lang po natin siya sa blender. Ang sunod po natin ihahalo ay ang ating gelatin powder. Inihalo na sa blender ang whipped cream bago ito i-blend. Ang sunod po natin gagawin ay isa-strain na po natin ang ating mixture. Ito pong mousse. Pwedeng patigasin sa ref ang balut mousse bago ito kainin. Kakaibang dessert na ang mapagsasaluhan ng pamilya sa halagang 80 pesos lang. Ang mga sangkap na ating likas yaman may namumukod tanging sarap at sustansya. Kaya go, go, go lang sa paghahanda ng mga ito. Dahil tayong mga mommy, always ready na mag-eksperimento sa kusina para ang kainang pamilya ay lalong sumaya.